Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Lunes ngunyan, 29 kan Hulyo taon 2024. Ini po ang aldaw na primerong relaugan sa klase ka mga estudyante, lalo-lalo na sa public school sa enterong Pilipinas. Giraray hatod dyan po sa inyo ang amin ng mga bareta na sinupumantabayan ng sarabay sa mga kakamping radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na dangog dyan sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Lingurada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, at tabihan naman kita sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkarap po kabilog na puwersa kang Kakampi Network News, alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako po si Jun Bernas, barang ko si Ken Palma sa Nano Technical. Mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Inutuyato ang kabugtakan kang panahon ngunyan, nagpagramdum ang pag-asa sa publiko, napagandaan ang posibleng pag-uran ngunyan aldaw, kasabay ka na inot na aldaw sa laog kang klase. Sigun kay Grace Catanyeda, weather specialist kang pag-asa sa good pag-asa, habagat asin low pressure area. Ang pinauman mapauran sa interong Pilipinas. Sa Metro Manila, maging maliwalas man ang kabugtakan kang panahon. Ngunyan daw sa good at yan pagkaudto, alagad pagabot ng hapon asimbagi, posible makamati ng maruya sa good katamtaman na pagbagunas nin uran. Mientras tanto mga tugang, ang binabantayan na low pressure area sa good kasabangong alas 3 magahon, kalkulado ginila sa distansya 220 kilometros northeast kang Apari, Cagayan. Habagat mangginaray, makapektar sa western section kan Luzon. Dinulikayan ang Visayas, Palawan, kabali ang Kalayaan Islands, patinaban ang Occidental Mindoro. Makakamati ni Maragom na kalangitan na may warak-warak na pag-uran, pagdaguldol, asin man pagkikilat, darakang duro sa magat. Mientras tanto katamtaman man na duros ang mahuyop ikan sa sur, pasiring sa sur, pasiring sa Sursulnupan at madanay sa Visayas, Palawan, kabali ang Kalayaan Islands, asin Occidental Mindoro, ngunya na aldaw. Haros ang ribong mga public school sa enterong Pilipinas ang maoktaba kang pagapon kang klase na pigtala ang ngunya na aldaw na Lunes, July 29. Sa datos kan Department of Education sa good kasugmang paghapon, 979 mga eskwelahan sa barbebang reyon sa nasyon ang pospon ang pagbubukas kan school year 2024-2025. Kinabibilangan ini mga tugang kang 452 na pampublikong eskwelahan gikan sa Region 3, 231 gikan sa Region 1, 225 halis sa National Capital Region, 67 halis sa Region 4A, asin apat gikan sa Region 7. Sigun sa DepEd, ang pag-uktaba kang klase, iyan takani matawandalan, ang paglilinig asin rehabilitasyon sa mga eskwelahan na naapektaran ka bagyong Karina, asiman habagat. Sa ngunyan, paragos na binibiripikar kang DepEd regional offices ang mga eskwelahan na dahil talaga makapagpuon kang klase ngunyan aldaw. Mientras tanto, basado sa enrollment monitoring kang DepEd, subrikat na sa 19,268,747 ang nag-enroll na mga estudyante para sa school year 2024-2025. Hingalaw man kang ahensya na marakulpang enrollee sa mga masunod na daw, ninulit na kanakol pasubot ang naglapag na mag-enroll matapos magpuuna ang relaugan din klase. Sa ibang detalles ka mga baretan dato kung dyan, report kan Department of Public Works and Highways, DPWH, lampas 5,000 na flood control projects ang presenting pigigibo sa enterong Pilipinas. Sigun kay DPWH Undersecretary Cathy Cabral, ang mga proyektong ini
Naikabali sa 5,521 flood control projects na natapos sa pagurtaran kang Hulyo taon 2022 sa kan Mayo taon 2024, napig report ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sayang ikatulong State of the Nation Address Usona. Ipinahayag ni Cabral na daw na nga ni dahil pa totalmente namatyan ang grabing pag-uran na drakang Super Typhoon Karina asin nabagat ang National Capital Region asin kadakol pang ibang parte ka nasyon ang pwede makamati din mas malala kung dahil tulos na ning malala kung bako ninhuli sa flood control projects kang gobyerno. Dagdag niya pa, daraman ang pagbaha kang overpopulation asin ang drainage system na dahi na makayanan ang kapasidad. Nakikipag-ugnayan naman sila sa mga lokal na gobyerno asin Metropolitan Manila Development Authority marugon sa pagbubugtak ng mga local drainage system na konektado sa National Drainage. Nakatalaan isubitir na kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang propostong 6.352 trillion pesos na budget para sa masunod na taon ngunyan aldaw Hulyo 29. Ang 2025 National Expenditure Program formal nang isusumiter ni Budget Secretary Amina Pangandaman kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin sa iba pang opisyal kan Kamara de Representantes. Ang simpleng turnover ceremony nakataraan alas 10 atyan sa Romualdez Hall kan Kamara sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Sa bispiras kang pag-usubiter kan NEP, sinabi ni Speaker Romualdez, preparado ang Kamara tangaling resibihon asin tulos na punan ang deliberasyon kani sa komite. Sabi kan leader kang Kamara, intero ba na pinag-adalan ang propestong budget asin kagabito ng oversight function kani para masiguro na tama ang ginigibong paggastos digdi ka mga ahensyas kang gobyerno. Ang bersyon ay susumiter subot kang Kamara sigun Romualdez, iyo ang nakalinyada sa mga prioridad asin agenda for prosperity ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Speaker Romualdez, target kang Kamara maaprubaran ang propostong budget bago susumiter kang Presidente ang budget sa Kongreso eksakto matapos ang bubukas kang ikatulong regular na sesyon kang 19 Congress asin mas amay ning tulong simana sa deadline na pigtatalaan kang konstitusyon. Ang propostong budget na isusumiter kang Presidente ilapod na National Expenditure Program. Ini ang pagpapasihan kang Kongreso kang gigibon ka ng General Appropriations Bill oras pirma ini kang Presidente kang Pilipinas apura ng General Appropriations Act. Ang propostong budget para sa masunod na taon mas nakula ning 585 billion pesos kumpara sa 5.767 trillion pesos na budget para sa masunod na taon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung mga tugang 14 magalampas alas 5 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang balita natin ko dyan sa Lado Nacional, gigisahon ka mga senador ang mga opisyal kan Department of Public Works and Highways DPWH sa maabot na Martes o sa aga, Hulyo 30, huliman sa nangyaring baywasan na pagbaha sa Metro Manila, asin iba pang partes ka nasyon sa ibong kan bilyones pesos na pundong pitagama para sa flood control projects. Saro sa tutukan ni Senadora Grace Poe ang dredging projects kan DPWH sa mga salog, estero asin iba pang waterways. Sigun pa kay Senadora Grace Poe, Chair kang Senate Committee on Finance, 244 billion pesos ang pundo kan DPWH sa flood control projects ngayon na taon. But sabihin ka ni, guminastos na sindan ng 670 billion pesos kada aldaw. Sa ibong kan pagkadara na kulang pundo, binaba pa man kinara Metro Manila kaya makaduda kung ginagamit managad ang proyekto o ginagamit managad sa proyekto ang inapulbaran na pundo. Kan 2019, sinitar kan senador o ni dating senador Franklin Drilon ang dredging project kan DPWH sulit inusubot ang pinaghahalian kang korupsyon sa ahensya kaya pinapatanggal niya sa national budget. Sa aga, gibon kang komite ni po asin na kang Senate Committee on Public Works ni Senadora Ramon Bong-Revilla Jr. ang investigasyon sa bawasan pagbasa sa Metro Manila durante kan naglamas ang bagyong Karina asin man habagat. Itutulod ni Congressman Erwin Tulfo asin ka mga pagkiriban niya duman sa Kamara
na asumiro na kang PhilHealth ang pagkapulong laban sa leptospirosis asin tetanus ka mga pasyente na biktima ng kalamidad aron kang bagyo baha asing kasulo. Sigun Kitulfo, dakulang ginhawa ini sa mga pasyente urog pa kung biktima sinda ng kalamidad sa silang lugar. Sigun saya, maayo na ganing makakan huli sa bagyo o baha, naubos pa ang gamit huli sa sulo matapos tamaan ng tamaan pasabot ng leptospirosis o tetano. Asin ang problema rin kung paano na mapabulong. Sa rupang problema, sigun sa kongresista na garunggayo nalingawan na kang gobyerno, ang pagpabulong ng libre sa mga biktima o mga residentes na tinabaan ng helang sa pagkalmakan kalamidad. Professor Ditulfo, asumirong kang PhilHealth ang pagpapahospital sa mga tinabaan ng leptospirosis o tetano o liban sa pagbaha sa saindang mga lugar. Ang Kakambini Network News. 17 makalampas ang oras na alas 5 rin pagkaaga. Balita haligo dyan sa lawas. Tulang irido kam mabangga ni motorsikloan sa rong pedestrian dyan sa Banuan kam Pamplona, Camarines Sur. Report na yan haliki Mike Gravito. Mike, Pararehong nagsapo ng pagkarinos sa indang mga lawas ang tulong mga persona sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na madagasan ng sarong motorsiklo ang sarong anos na menor de edad na nagbabalyo sa tinampo sa Republikan sa Pamplona PNP pasado alas 9 din aga kang nagtalikod na alinaw kanang nagdumana sa Zona 4 Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Nagbabalyo sa buhat sa tinampo ang menor de edad na biktima na 12 anos na pinag-apod na si Jay, residente kan Zona 3 Barangay San Gabriel dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Kanini ang madagasan kan sarong paspas na motorsiklo na pinagmamaneho kan sarong Mary France Nigala, 21 anyos daraga, residente kan Zone 2 Barangay Antipolo, Tinambak, Camarines Sur. Bakride kanasang bitnang motorsiklo ang sarong Darlene Laya, 35 anyos mayagong sarong maestra, residente kan Zona 7 Barangay Sugod, duman sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Gikan subuot sa syudad kang Naga ang nasang bitnang motorsiklo papasaringon sa Banuan kan Pasakaw kan Dumana, madagasan ang nasambit na biktima dinuligayan. Pare-pareho nagsapo ng pagkairidos sa indang mga lawas ang tulong mga persona na anas mga pinagkasiributan kan mga otoridad idalagan sa Bicol Medical Center sa Dinyaga para matawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Philippine Statistics Authority, Kamsur, maging istrikto na sa mga aplikante para sa pagkuha ng late birth registration. Palitangin haliki Michael Garcia. Kinumpirmar ni Provincial Statistics Supervisor Raul Aspe Jr. na magiging mahigot ang sindang ahensya sa pagproseso ng application para sa late birth registration matapos na madiskubre ang lampas 1,200 na peking dokumentos ng PSA. Sa Davao del Sur, ipigsubok ang PSA Bicol Regional Director ang mas magbusising proseso para didi. Dagdag pa ni Aspe magkakaiba ng revisions kang internal rules and regulation kang late registration sa PSA Central Office sa pagikang joint memorandum kang PSA pasiman kang Department of Interior and Local Government. So sa indaman ng opisina, ipigsubok naman nila ang mga local civil registrars na kay puwa na ng personal appearance ang mga aplikantes for late birth registration. At para pa dyan, sa mga nag-edad 18 pataas, kay puwa na igwa ng national ID o kung mando ang ID o dokumentos na nagpapatunay kang identity kang aplikante. Sigun pa kay Aspe ang pagiging pasiguro, asin na busisi sa ng paglikisa na tanganing day magbutas ang ahensya ng mga dokumentos na day man pala ang totoong mga persona ang mga maklaim kay ni. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi News. Oras kaya matugang alas 5:20 din pag-aaga. Sa iba pang details ng mga balita dito niya sa Radyo Nacional. Ito tulog ginala ni Senador Silving Gatchalian ang propostong pagkakonstruyon ng mga evacuation center sa kada syudad asin munisipyo sa enterong Pilipinas. Sa larong ka Senate Bill number 2451 o ang propostong Ligtas Pinoy Centers Act. Katuyan magbuktak ng mga evacuation center sa kada syudad asin
Munisipyo Center Pilipinas. Ang sinabit masabing timparyong istaran ka mga naaman apikado kan mga bahidya asing kalabidad araw kang pagbaha bagyo linog sulo o kasulo asin pagwalak ng ano manahelang. Paniwari kan senador sa pagi kang propwesto maiwasan na gabito ng mga eskwelahan bilang evacuation center sulit na nakakaabala ini sa pagkapanagos kang edukasyon. Pinawandong pa kang Senate Committee on Basic Education Chairman na sinaram kang Department of Education Order No. 37 dahil dapat luminampas o maglampas sa 15 dias ang paggamit sa mga eskwelahan bilang evacuation center. Sinaram kang Ligtas Pinoy Centers Act minamandatong siguruhon na mga evacuation centers maiging pusog sa tao kang pagtama ng mga linog na may 8.0 as in mga super typhoon o wind speed na 300 kilometers per hour. Big report mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na salbado as in accounted ang gabos na mga 17 Pinoy seafarers na inutang nasa kustudiya kang Houthi rebels. Inut naman ang padalaning report sa Presidente ng Pilipinas ang ibahada kang nasyon duman sa Riyadh. Siniguro mga Presidente sa mga partidaryos asin mahal sa buhay kang 17 Pinoy seafarers na dahil nagpabaya ang gobyerno asing kilibok ang gobyerno ang gabos na makakaya takan iba-ibalik ang mga ni igdis sa Pilipinas. Nagisawa naman ang Pilipinas sa pagkapunan kan ibang mga nasyon para sa marikas na resolusyon manugon sa kapanagos na conflict sa Middle East region. Sarapang motor tanker ang lumilubog sa Bataan. Ang probinsya kung saan lumilubog ang MT Terra Nova mentras may darang 1.4 bilyon na litrong industrial fuel oil, sabi kang Philippine Coast Guard. Binistokan tagamagdram kan Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Armando Balelo. Ani ginawang lumilubog na tanker na MTKR Jason Bradley. Lumilubog subot ang MTKR Jason Bradley sa baybayon ka barangay Kabkabin sa Maribeles, Bataan, Sabado, Hulyo 27. Dahil pamalitimiran ang mga detalles kung taano asing paano lumilubog ang silambit ng barko. Mientras tanto, sinabi ni Balelo na dahil managhagad ng clearance ang barko sa Coast Guard Station, Bataan, bago ay maglayag. Ang malinaw subot, mayong cargo fuel sa MTKR Jason Bradley asin ginigibutulos ang salvage operations para makakuha ang nasambit ng barko. Mientras tanto, ibabalik naman sa Martes ang schedule para sa pagsurup o pagsupsup kan petrolyo halis sa MT Terra Nova sa Ground Zero kan baybayon kan Limay ulita na araman ka mga diver halis sa maritime service provider na Harbor Star Shipping Service na may mga pagtaga sa ilalim kan tubig halis sa mga tangke na nagdadala ng IFO o ang pagsupsup dapat magpuon na ngundan tulos na simana. Ini ang Kakabunihi Network News. Oras ko na matugang alas 5:24 ng pagkaaga, iba pang report halos mga pagiliban nato sa lawas. Number 5 Regional Most Wanted Person sa Bicol na arestar dyan sa Manuan, Campula, Camarines Sur. Report dali kay Junel Cuba. Junel. Nabatuskan mga miyembro sa PNP at sarong number 5 Municipal or Regional Most Wanted Person sa intirong Kabikulan. Sinakupinikan na mga autoridad alas 11:30 na pagkagatan na sa patutiman sa Barangay Bulawan State, Barangay Kasugat sa Bula Camarines Sur, sa pagiman kanda grupo kanda Palatina kanda Panuan kanda Bula Camarines Sur, ana akusado pinag-apisto na iyo si Marca Anthony Alcura Iya Morello alias Alco. 30 anyos may membros estudiantes kan Sudadus Bulawan State Barangay Kasugat Bula Camarines Sur anda grupo nagtrabang-tabang katabang ansisyan sa Provincial Mobile Force Company ada intelligence sa unit dan PPO asin mada perbanan man anda intelligence sa unit karali naman anda grupo kan serata na ina ECD type office Mobile Force Company ada nasambitan na akusado sila sa lapagan kan madamian federasi sa paluwas memor Rabulsat sa Nidia Amaro Hedrio and presenting plans and RPC Grants 41 Samantha
Act and Article 2 kan Republic Act 9165 ang comprehensive dangerous drug act of 2022 Mayo kanila piyansa na pagre-recommendar ang Korte Natin sa kanya sa talagang mandamihan pag-arrest at tawanan sa siya ng mandamihan pag-arrest na ipinag-issue man ni Honorable Judge Maria Carmina ng Peninsula ang presiding judge sa branch statutory demand sa Banwaan sa Dapilig sa Barisur sa kabaryo manakatong pagbalga sa Section 11 and Article 2 ng Republic Act 95 o 9165 ang ipinagpapangalat na tulong para yung sa duwang kaso mayo ni napiyansa at ipinrekomendar ang korte para sa kayang temporaryong libertad alagad sa sala kan huwes kan RTC Branch 43 nagpaluwas ng rekomendasyon na 200,000 pesos ang piyansa na pwedeng ibuhin sa nasambit ng suspect para sa kayang temporaryong libertad. Ang akusado yung yan nakatulong sa pula PNP at inapigalat ang magiging disposisyon sa korte para sa nasambit ng suspectado. Para sa kasampit na PNP, General Kuba, kakampi mo. Alas 5:27 ang oras ngunyan. Balikan tayo ba pambareta sa lado nasyonal, kinumpirmar ka National Task Force West Philippine Sea. Dalagi batrayin po ang gilibong rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Kanagtalikod na July 27. Sa salumpayang sinabi ka na Task Force na nagpapakatod ang civilian vessel kang Armed Forces of the Philippines ning na ML Lapu-Lapu katamang ang PRP Kape Inganyo ni kang Philippine Coast Guard ning essential supply sa mga soldados kanasyon na nakastasyon sa BRP Sierra Madre. Sa tao kong operasyon na siri lugar, ang bang Chinese Maritime Forces, kamali na andas 4 na barko kan Chinese Coast Guard, tulong People's Liberation Army Navy vessels, asin duwan Chinese Maritime Militia vessels. Sa ibong kani, sinabi kang task force na sa operasyon, mantrino ang distansya ka mga Chinese, asin dahil nagkibo ng anuman na aksyon para bagaton ang Rory. Bagaton ang Rory. Napaganaman na inot nang nagkasundo ang Pilipinas sa China ang provisional understanding sa gigibon na Rory sa Ayungin Shoal tanganing pakalmahon ang tensyon asin maiwasan ang pagkaintindihan sa West Philippine Sea. Mientras tanto, pinigilanman kan task force ang pahayag kan China na pigtugutan kani ang Pilipinas na magkondusir nin misyon sa Ayungin Shoal. Sabi kan task force, dawan nyo rin na ilamang mahaga ng permiso ang Pilipinas sa China para makapagkondusir ning resupply mission sa laog kan sa diri kaning teritoryo. Sa ibang bareta, nagatubang nga nakapag-meeting si Vice President Sara Duterte sa sayang mga suportadores sa mainit nilang pagresibi asin pagsuporta sa saya asin sa iyang pamilya kan magpasiring ini sa Munich duman sa Germany. Nasa 22 na Pilipinos nakatindir sa nasabit ng tripon nagikan sa Switzerland, Austria asin sa iba pang parte kan Germany na parte kan grupong Hakbang ng Maisog International Germany. Pinasalamatan ng Vice Presidente ang mga ini ulisay ng oras asin panahon na itinaukan mga ini sa saya asin sa iyang pamilya. Sa sinambit ng tripon, tinawandong kang Vice Presidente sa mga nag-atender na Filipino na nakulang utang na tinda. Sa mga ini, uli sa suporta na silang itinao apon kinating Presidente Rodrigo Duterte asin sa saya sa ngunyan. Nasa Germany ang Vice Presidente asin sa iyang pamilya para sa personal na bakasyon. Arabang kang Vice Presidente nakadakol sa iyang mga supporters at nagagastos ning sariling kwarta para makatabang sa mga namangwang Pilipinong nagtitirios. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pagkaga. Ma-break lang kami and maparagos kita ka mga bareta sa Kakampi Network News. Kunya pong amay na Lunes, kunya pong July 29, Otro Nyato. Mag-asikaso ng amay duman sa mga malawag sa klase ang problema tangon yan digdi sa limbawa sa raga, tubig. Tubig. Asin traffic. Yan. Kaya duman sa mga magurang, lalo sa mga estudyante sa elementarya, asin sa mga junior high school, na anas pa laom sa magurang ang pag-asikaso paglawag sa klase, mag-aramay na po kita. Na ito na paghalaton ang rush hour, lalo na si iba dyan mahanap pa rin classrooms.
Hanapon pa rin na si mga teachers din na mga preparasyon sa eskwelahan, lalo-lalo na sa public school. Good morning, ginara sa mga nakantabay sa mo sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Antabihan naman kita sa 99.3 KM Kakampi, dyan po sa Partido. Asin man sa mga nakaantabay ko dyan sa 91.9 BBS-FM Naga City. Pati naman siyempre sa mga nakaantabay sa samayang FB Live. Babalik ang Kakampi Network News at yan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. PBS. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas, lapas, Kakampi mo. Department of Human Settlements and Urban Development ang mga K-shelter agencies kani na magpautob ng moratorium sa bulanan na pagbabayad kan sa ilang mga beneficiaryo na apektado kang bagyong Karina. Sa sarong memorandum na pinaluwas ni Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Rizalido Acosar, sinusugod niya ang mga K-shelter agencies, ang Home Development Mutual Fund o ang Pag-ibig Fund, National Housing Authority, ang Social Housing Finance Corporation, as sila National Home Mortgage Finance Corporation, na magtaon ng sarumpulan na moratorium sa mga pagbabayad para sa ilang mga kliyenteng apektado kang bagyo. Katulad ka tinawan doon man ka sekretaryo na ang nasambit ng aksyon paagi kang ahensya nin pagpapaabot ting tabang asin pagpapagian sa pasaron ka mga pamilyang apektado kan bagyo. Ang lakdang linikan disud makinabang ang ribu-ribong pamilyang Pilipino na may natanang pautang sa pag-ibig, partikularmente. Bilang pamayukan disud, si Secretary Acosar kasabay na nagserbi bilang pamayukan mga board kang NHA, SHFC, NHMFC, asin ang Pag-ibig Fund, gabos na gopesling paharong, asin iba pang mga pautang na may koneksyon sa mga istaran. Big report kang Philippine Coast Guard na sanong lalaki ang kumirbadong gadan bentras tulong iba pa nawawara kan ini iatong kan nagragasang baha. Ang nagkapirang bards asin baruto asin sumiralpok sa sarong tulay duman sa Pasig City sa kasagsagan kang pagtabak ang bagyong Karina asin man habagat. Napagraman ang biktima sa rong 48 anyos na mekaniko na nagtrabaho sa saro sa mga bards. Sigun kay Lieutenant Commodore Mike Insina, tagapagtalam kang Philippine Coast Guard National Capital Region asin Central Luzon, mismong ang pamilya kang biktima, nagkumpirmar kan Mamundong Bareta. Napagraman ang biktima, bigatong halis sa F. Manalo Bridge sa Pasig sa Delpan area duman sa Manila. Hulyo 25 subot kan magkurusining rescue operation sa mga bards, alagad Hulyo 27 kan madiskubre ang bangkay kan biktima. Mientras tanto, tulong iba pa na mga nagtatrabaho sa bards na kinontrata kan Tuyo Construction Company ang nawawara asin panagos na pinaghahanap pa kan mga autoridad. Ipapapud kang Senate Committee on Finance sinda Environment Secretary Maria Antonia Yulo Luizaga asin geologist Mahar Lagmay manungod sa pagbaha sa Senado kanagtalikod na kasagsagan ka bagyong Karina sinabagat. Sinabi ni Senadora Grace Poe, chairperson kang komite, kay pon magpaliwanag si Secretary Luizaga kung may pagkaharam ang mga reclamation project sa Manila Bay. Kaya binaha ang Senado sa nagkalis na kalamidad. Daraman ilikan pahayag kan geologist asin disaster mitigation expert professor na si Mahar Lagmay kang University of the Philippines na bago pa man nagkaigwan ng reclamation project sa Manila Bay, binabaha ng Senado kahit tupaman. Makunusuning joint hearing ang Committee ni Po, asin ang Senate Committee on Public Works ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa agang Martes, Hulyo 30. Sigun kipo, hahapoton niya si Secretary Luizaga kung ano ng status ka mga sinuspender na reclamation projects, ulit na kanakol subot ang nagpapadagos na reclamation duman sa Manila Bay. Alas 5:44 oras yata ngunyan. Sa iba pang mga bareta, sinugo na ni Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza, the second ang gabos na regional directors, Patanaman District Office Head
na magipagtabakan sa lokal na gobyerno para magtaw ng asistensya sa pagbubukas kang klase ngunyan aldaw. Sigun Mendoza, sisiguruhong kang LTO na gibon areglado ang bulos kang trapiko asin ang pagsunod ka mga motorista sa tinampo sa paagaling disiplina. Istrikto man ang kasuguan ni Mendoza dahil lingon ang roadworthiness ka mga school service sa tabang kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB. Apor kaya babantayan man ang mga tricycle at iba pang motor vehicles na nagpapalunad ng mga estudyante na lampas sa kapasidad. Dawa na nga ni may nagkaparang eskulan ang pig-uktaba ang pagbubukas kang klase huli sa epekto kang bagyong Karina sinabagat kanaklan dagos ang klase ngunyan aldaw basado sa schedule na pinilwas kan Department of Education. Oras siya ito kanya matugang ikuha kitang 46 minutos makalampas ang alas 5 ng pagkaga sa iba pa mga bareta sa Radyo Nasyonal. Mga silang na nakup sa dagat sa Albadong Kakanon. Ini ang sinabi kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kabaliktaran sa nagwarak sa social media na may peligro sa salud. Ang mga nagkakadarakop na sila matapos ang sumot pag-aapon ng mga medical waste. Sigun sa BIFAR, fake news ang nagluwas sa social media na dapat na itinatama. Sa dagat naghahali ang mga sirang ipinababakal sa merkado asing kinakakankan publiko. Nagwarak kay sa social media na inaapon ang mga medical waste sa dagat. Kabali ang tube na ginamit sa sarong tao na posibleng human immune deficiency virus o HIV. Sa saruminsay na pinalakop sa online, sinabi kanina dinuli sa insidente 372 personas alaganan sa Cagayan de Oro City, 24 sa Iligan, 18 sa Ginguog asin Valencia, asin 11 sa Opol. Ang pinakang BIFAR sa publiko maging malikay asin mapagmanman asin ibiripikar ang mga informasyon bago ipakuriyat ini o ipalakop sa social media. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47, balikan tali ba pang report hali ko dyan sa lawas. Parent Teachers Association sa Naga suportado ang propostong ordinansang ma-regulate sa paggamit ng cellphone ka mga estudyante sa laog ka mga eskwelahan. Baretang yan haliki Maiko Garcia. Naaprobahan na sa ikaduhang pagbasa ang propostong ordinansa ni Consel Lito del Rosario na ang pagre-regulate o limitar sa paggamit ng cellular phones sa mga estudyante. Naging mahararo mang urulay sa committee hearing, lalo na dako lang itinatong rekomendasyon kan DepEd Division of Naga City, PTA Federation, grupo ng mga paratukdo, asin student government. Ipinaayag ni Tobias Mungon III, ang presidente ng Parent Teachers Association, Federation of Naga City, na sinda mismo suportado ang ordinansa tanganing makapag-focus sa mga kaakian sa pag-eskwela. Sinabi ni Mungon na napapanahon nang magbalik ang mga learners sa pagdangog sa mga partukdo asin dahi mo na magluwas ng cellphone sa klase kung dahi man kinakaipuhan, apera lang da kung kasali sa aktibidad o ICT subjects. Dahil man da totally bawal magdala ng cellphone. Takaipuan man girari kontakon kan magurang lalo na kung purulian na o mga oras ng emerhensya. Inamin ni Bunggon na naloy man hanggad si committee hearings lalo sa rekomendasyon ka mga concern na grupo lalo na dapat maging aligned ang ordinansa sa existido ng DepEd orders. Ang ikatulong reading kang ordinansa ni Consel Tolitz posibleng danguguna sa sunod na regular session sa Martes sabay sa pagdidiskutir ka mga city councilors pati naman youth counterparts kaini. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 ang oras kunyan. Inatake na naman ng mga hacker ang website kan Department of Energy kaning weekend. Patungkol na ansay ng Government Energy Management Program System. Patarid ka na Death Note hackers, saro lang ining wake-up call para sa ahensya hulita day secure ang system kani. Dagdag nila kung sinda karikit lang ang experience as in resources nakalaog sa system kan DOE
Asin nagkaiguan ng pagkakataon na ikompromiso ini, papaano na lang kung Chinese hackers ang makalaog. Abiso nila sa DOE. Dahil sila matranta asin pakarayon ang problema, tatawan pa rin ng pagkakataon ang mga nagkakapot kan GEMP system kan DOE para itama ini asin day itratong joke. Kung mayong papakarayon ang Department of Energy, sinabi kang Death Note hackers na mayo silang problema ipublish ang mga datos na nakuha, kabali ang mga trade secret kaini. Siguro sa ina, day bakong bastante ang security measures kan Department of Energy, asin dapat ini binabaliwala sana. Kaya puan ining tawanan tulos ng atensyon, hulit bakong suba ang vulnerability na nahiling kan Death Note hackers. Sabi pa rin na, napapanahon ng tastason o pakarayon kan DOE, ang security protocols kani as magamit din makukusog na mga encryption kay puan man kang ahensya magkondusil ng regular na security audit, mag-update ng software asin magkapital sa advanced threat detection and response system. Dakula subot ang o dakulang maray-an nakataya para sa naman makapapitex ang Department of Energy, sabi pa kang hacker. Mayo pang ipinapanawas na opisyal na payag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission pati naman ang Bureau of Immigration sa nagluwas na informasyon na harungkan sa rong dating opisyal kang gobyerno ang silang sinakyada. Sa sinabitang operasyon, duwang Chinese nationals na may pag-aaram sa Philippine Offshore Gaming Operators ang arestado. Binisto ang mga nagkadarakop na babae na si Wang Kiping, 35 anyos, asin lalaki na si Kun Mowin o Kun Muryon, 37 anyos, naladakop matapos sa kinahon. Kampirang sarong puwersa kan immigration asin kan PAOCC, ang sarong dakulang harong sa sarong subdivision sa Tuba, Benguet. Sigun ki Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, nakaresibi sila ng tip na anduan Chinese nationals na sinasabing may koneksyon sa Operasyong Kahampugo nag-i-star o nagatago sa sinambit ng harong. Sa kunyang panagos na pinipiripikar kung isay ang may sarili kang harong kung saan posibleng idinatago ang duwang Chinese nationals o kaya pinapaarkilahan ang pinapaarkilahan ini sa sainda. Alas 5:52 at yung babalikan tayo ba pa mga report halis sa luwas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, siniguro kang Presidential Task Force on Media Security sa media practitioners na magkaiguan ng access sa importanteng police blotter oras na pagkasunduan ang Philippine National Police as National Police Commission. Sinabi nila Undersecretary Paul Gutierrez kan Presidential Task Force on Media Security na nagpaparagos ang pag-uurulay sa PNP asin Napolcom kasunod ka mga reklamo ka mga taga-media sa day bulgar kan pulisya ka mga importanteng impormasyon na kaipuan para sa pagbabareta. Isinangat ka mga media practitioners asa na mga reklamo sa sabit na mga day kompletong detalles arog kan mga pangaran kan sospek asin biktima kang sarong krimen na nakapiktar sa sedang pagre-report. Tinawan doon ni Lieutenant Stephen Polinar, tagapagtaram kan Negros Oriental Police Provincial Office. Asin sa roba na Summit Resource Speaker sa sayang presentasyon kan PNP Memorandum Circular sa Data Privacy Act. Inako ni Polinar dahil kompleto ang spot reports na regular na ipinapadala sa media huli sa Data Privacy Act asin sa mga direktiba kan PNP. Sinabi man kan task force na ang kada hepe kan PNP may ibang pagi kang pagpamalihar sa mga gibukang organisasyon. Sinabit na dati tinutugutan kan pulisya ang pagpublikar o pagbareta ka mga pangaran sa blotter entry. Tinawan doon pa rin Gutierrez ang nagkaperang krimen arog kan panglulupig asin pag-abuso sa aki na ginagarantayan na dai pagbisto ka mga imbultong tao. Mientras tanto, sinabi man ni Lawyer Ho Jairo Go, Chief of Staff kan Task Force, na ang mga media practitioners na nag-access sa police blotter
dahil na ngayon po ng legal na basihan para ma-access ang mga report apura sa Pink Blatter na nag-aalaman ka mga sensitibong informasyon sa mga espesyal na kaso. Sinabi pa ni Go na ang sarong Memorandum of Agreement sa Napolcom mamukna ng media safety vanguards sa gabos na public information officers kan PNP sa gabos na riyon na pwedeng mag-konekta ng media manungod sa harassment asin pagbabanta apura sa iba pa. Piglino man, nakaiba, ini sa ginigibukan na task force asin Napolcom manungod sa Data Privacy Act. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 5 minutos na lang mga tugang antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Nagtawag ng direktiba si Philippine National Police Police General Romel Francisco Marbil kasugman na i-rationalize ang deployment ng Police Security and Protection Group personnel asin tawang prioridad ng mga individual na identified na may high security threats. Sigun sa payag ni Marbil, katuyang kanlakdang na ini, makamtan ang ideal police to population ratio na 1:500. Sa presente kaya, sarong pulis ang responsable sa lampas 2,000 personas. Ang kasuguan ipinaluwas matapos ang pagtapyas kang 75 police security personnel na naka-assign sa seguridad ni Vice President Sara Duterte na ibinalyo sa ibang police units. Sa ibong kanil, siniguro pa ni Marbil, panagos na mataw ng halangkaw na level ng seguridad ang PNP para kay Duterte. Pinawando niya pa na si Duterte mantridong may pinaka mahiwas na security detail kumpara sa sayang mga nakasalida o pigsanlian, pigreport paman ni Director Police Brigadier General William Sigon kan Police Security na 31 PNP personnel mang kinaray ang naka-assign sa seguridad ni Duterte, mentras tantong ang 75 PSPG personnel na ibinugtak sa saya ibinalyo sa National Capital Region Police Office. Dagdag pa kang PNP Chief, arasa bitang bilang kampuwersa kang pulisya nakatutok sa pagkataon ng seguridad para sa Vice Presidente sa sayang mga biyay sa enterong Pilipinas. Enot naman pig-report na karagtalikod na semana, sinabi ni Duterte na pigsugo mismo ni Marbil, karagtalikod na Hulyo 22, ang pagbawas kang 75 PSPG personnel hali sa sayang seguridad. Pero sa imong gani, sigun kay Duterte, ang kasuguan ni Marbil na makapiktar sa sayang trabaho sa opisina kan Vice Presidente kan Pilipinas. May 25,000 na job opportunities ang available para sa mga Pilipino na naghahanap ng trabaho sa ibang nasyon, partikularmente sa Japan. Sa sarong post sa social media, sinabi kan Department of Migrant Workers na ang special job fair pig-organisar kay banan ng Embahada kan Japan bilang selebrasyon kang Philippine-Japan Friendship Week. Ang aktibidad na pinamagatan na Konnichiwa Pilipinas, Kumusta Japan? 12 lisensyadong recruitment agencies ang kabali, mentras tantong ang mga kumpanya mapatisipar sa mga umaaprosel ng mga trabaho sa sektor kang construction, medical as in healthcare, hotel, as in restaurant, padalaman consumer services, apor sa iba pa. Sabi kan DMW, ang aktibidad may katuyan magtaon ng sarong lugar para sa mga naghahanap ng trabahong Pilipino, tanganing ma-access ang mga lehitimong recruiter. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Good news, sulit ang maging weekends, maging available naman ang Medical Assistance Program kan Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga namanuan ng ipunigdi. Ang MAP na dating bistado bilang Individual Medical Assistance Program o IMAP, pigdisenyo tangali magtaod sa medical assistance sa mga terios na Pilipino na nangaipuning hospital confinement, chemotherapy, dialysis as in post-transplant medicines. Ini pinupunduhan hali sa ingreso kan PCSO Lotto, Small Town Lottery, as in digit game sa enterong Pilipinas. Sigun sa PCSO, pinunan ng i-fully digitalize ang pagduduhol kan MAP sa pagi kang rollout kang electronic guarantee letters o EGLs. Nakaling aprobaran ang mga benepisyaryo kabali naman sa Metro Manila. Sabi kang PCSO, sa tabang kan EGL issuance,
maging available na ang map assistance sa mga aplikante maging sa weekend o pagkatapos kang office hours. Paliwanag ni PCSO General Manager as in Vice Chairman of the Board of Directors, Melcaidis Mel Robles, na ang sa indang mayor na katuyuan ipasilidad ang map assistance sa mga pasyente baging sa mga aldaw ning Sabado asin man Domingo. Dagdag niya, sinugo na ni Presidente Marcos ang mga ahensya kang gobyerno na sakod pwede i-digitalize ang silang mga sistema asin operasyon tanganing mas pang mapakaray ang paghatod ng serbisyo asin tabang kang gobyerno para sa mga namanawang Pilipino. Sa aron kang programa, ipinundo naman kang PCSO ang pagresibi kan map assistance application sa silang dating email address na ncrmap@pcso.gov.ph. Asin para ma-access ang PCSO Map Online Application System, kinakaipuan magpasiring sa PCSO official website na www.pcso.gov.ph. Mientras tanto mga tugang, sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan, mga bareta pa magrari sa lado nasyonal. Pigsugo na mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Environment and Natural Resources, patinaban ng Philippine Coast Guard na maigutan na makaabot sa kadagaan ang oil spill halis sa lubinubog na motor tanker na may kargang petrolyo sa Limay, Bataan. Kasunod ini kang report na nakaabot na sa Bulacan ang epekto kang oil spill, kaya sinugo na ang mga mayor na ahensya kang gobyerno na magbilog ng interagency team para maproteksyonan ang mga namanuan asin mga lokal na gobyerno halis sa mga apektado kang oil spill. Pigrekomenda naman ni DNR Secretary Maria Antonia Yolo Luisaga sa Presidente na magkibo ng saliring organic spill boom halis sa dayami o coconut husk o burot para tulos na magapan ang pagwarak ang oil spill sa iba pang lugar. Hulita mahal ang commercial boom asin mahaluyan ang pagbakal kani uli sa proseso kang procurement. Sinuporta naman nga Presidente ang rekomendasyon ni Yulo, kaya sinugo na ang mga lokal na opisyal halis sa Bulacan, Pampanga, asin Bataan na makipagkoordinar sa mga non-government organization na naging aktibo ka ito sa pagtabang sa mga naapektaran kang oil spill sa Mindoro para magtamang sa sitwasyon sa panibagong oil spill sa Bataan. Gusto mga Presidente na maisalya tulos ang mga organic oil spill boom tanganing magapan ang pagwarak kang petrolyo sa ibang lugar halis sa lubinubog na oil tanker. Ini ang Kakampi Network News. Ang oras na kanya matugag, 2 minutos na po magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Babalik kita dyan para sa mga bareta. Hatod bang ka mga kakamping radyo, halin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringurada. Mga bareta tilipon kan KM Kakampi sa partido. Asin mga bareta haliman sa PBS-FM Sandaga City. Hindi lang yan sa mga baretang paragos na antabayaran sa Ibulcas, kunyang pong aldaw na Lunes, July 29, 2024 o 30. Pero merong aldaw kang relaugan ng klase para po sa school year 2024-2025. Babalik ako at yan, Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Balina sa mga bareta mga tugang, aramon tala mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo. Mga bareta halig dyan sa Ringurada, sa bagi po kan DWEB-FM Kamsur. Kaya ba naman si Bel de Sera, mahatod ka mga bareta. Benny! Radyo Ringgonada, Kakampi mo Network News. Maabalos June, sa Ritalios kan mga barata, halidig sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa, tuloy sa Nagiroan Municipal Environment and Natural Resources Office kan Banwa Anabula, partikularmente na nagbisita sa parte kan sarong kuweba sa parte kan Barangay Kaorosan sa Banwa Anabula, narin sana sa may boundary kan Barangay Kamanggahan Banwa Anabalatan. Asin ini nasa tao kan giniyubong pasakaw balatan turos ng Coastal Highway sigun sa Menlo Bula.
nakipagkoordinaan sa ilang opisina sa kasuguan ni Mayor Miguel Ibasco sa gabos na ahensas asin government units para man matabangan na tulos maproteheran asin maibitaran na marautan bagong discovering recursos naturales. Tulos man na nagtabang an Mendocan Balatan, Sendo Irga DNR, asin ang Edmonton Probinsya ng Camarines Sur, asin aktibo man sa pakiulay na mabantayan ang lugar, partikularmente kan mga opisyalis kan barangay, sa kaorasan asin kamanghan. Mientras tanto, sigun pa sa Mendro Bula, sa indang municipal administrator na si Nonoy Ibasco asin man, kagawad Greg Buntanal, nakipagkaroon naman sa mga lider sa distrito o rugna kay Congressman Mix Villafuerte para makaulay ang DPWs tapit sa proyekto na ginigim sa nasabi ng lugar. Labi-labi ang kaugmaan kan lokal na gobyerno kan Banawan Bula sa bagong na-discovering recursos naturales. Alagad, kaibanan ng dakani ang magabat na responsibilidad. Alagad, kayang-kaya kung magtatarabangan ang gabos asin makikisumaro. Ninhuli sa bagong na-discovering ini sa natural heritage kan interong probinsya, riyon, asin interong nasyon, sabi Bakan Bula, Municipal Environment and Natural Resources Office. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Dagdagan taan ditlalis kan Bareta sa lado lokal na sa linya si Erwin Del Castillo. Kan Hulyo 26, 2024 sa barangay San Nicolas, Iriga City, ginibo ang pinakaenot sa historya kan Rinconada na magkaigwanin Science High School. Naging mayor na bisita sa naunambitan ng programa, yaon ang satuyang kongresista kan ikalimang distrito, Congressman Migs Villafuerte. Asin yaon man, siyempre, ang Team 1 Iriga sa pamamayo ni Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, asin ang sanggulang panglungsod sa liderato man ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat. Sa SDS Manny de Guzman, labi-labi ang pasasalamat sa LGU Iriga na daing sawa, suporta ang itinatao sa edukasyon sa syudad kan Iriga. Daiman nalingaw pasalamatan kan DepEd Iriga si Congressman Migs ninhuli tasaro sa nagdonar asin nagkaon nin mga high-tech na mga gamit sa Iriga Science High School. Insigida, bago magpuon ang programa, tulos-tulos pinag-deliver asin tinayin over ang mga laboratory supplies, materials, asin mga school equipment hali sa esfuerzos kan liderato ni Congressman Migs Villafuerte kan ikalimang distrito, katuwang si Governor Luigi Villafuerte asin si Congressman El Rey Villafuerte. Asin yaon man ang Bicol Saro Party List. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Mientras tanto sa partiman ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva, tinawang doon kanina sinda sa Arriba Administration na kaibanan ang sanggunang panglunsod ng syudad ng Iriga sa liderato ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat asin mga members kan Timon Iriga sa rarong minatindog sa pag-inaugural kan pinakaenot na Science High School sa syudad asin asa interong Rinconada. Inako ni Mayor Oliva na ang siring accomplishmento dahil magiging posible kung Mayo ang bulano sa suporta ni Congressman Migs Villafuerte na yaon ang ayuda sa sendan mga programa, proyekto, aktibidades, asin mga serbisyo o sa mga tiyo sa sektor kan sosyedad na dakulang tabang para sa mga ini. Pinasalamatan kani ang kongresista kan Rinconada sa pagkisumaro sa sendan mga advokasya o na sa paninindugan kan administration o Arriba Administration na Udama Tagak, Udama Watak. Tinawan doon pa ni Mayor Oliva na ang pagkaka-establisher kan Iriga City Science High School, binasimbolo kan inapod nindang signifikanting milestone sa sosyedad na klarong minapatunay kan sendang commitment sa edukasyon sa mga kakian, sa mga kahobenesan, isiring man na nagiging dalan para panagusan pag-asenso kan syudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Yan ang mga barat na halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Thank you, Benny, ka mga bareta dyan sa Rinconada. Isunod na mga bareta haripan sa partido sa payakan KM Kakampi Partido. Ibalang tulma si Frank Sotero o si Nilo Oriana o si Ren Orellosa. Partido ko eh. Kakamping June, yan ang mga baratang tinaripon, gigantigdi sa partido area.
Dakulang bagay magkinukondukta mga training dapit sa kandaman sa kalabidad o disaster resilience and preparedness sa mga barangay opisyal para mas bagay ang daman mga iniya sa oras din pangay po. Inadbagi na pinagkawaran doon ni Police Captain Mark Spanyan, Hepe kan Philippine National Police sa banuan kan presentasyon Camarines Sur kasunod naman kan eksperyensya na route kan panahon na partikularmente sa probinsya kan Camarines Sur, darakan habagat nagaging bagyong si Karina asin ang low pressure area. Sigon kay Police Captain Mark Spanya, digdi mahilang kandaman kan mga opisyal, lalo na kung aktibo ang mga iniya sa pagpartisipar sa mga training na pinagpapapunta, partikular na kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa Paiken Edbero asin kan PDRRMC. Sigon sa opisyal, dapat na ipasipari kan opisyal kan barangay, ada sa bita mga patraining hulitay ni libre, alagad dakulang kapakinabangan para sa inda. Bako sa nasa oras kasi ng pagserbi bilang opisyal kan barangay, alagad bagit sa mga personal na buhay, asin daw matapos sa mga pagserbi sa barangay. Sigun Paki Espanya, dinahiling niya, an ipinapahiling na kandaman, darakan training kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Uyan si Police Captain Mark Spanya. Ito po, kung ano man mga paapot, kang mga arkang sa, sa province, sa Edmero, sa PDRRM mo, sabi ko, mag-ano lang po, magbalik kasi libre yan. Ano po kung halos nakatira na kami yan, balik-balik tayo kami nagsasawa. Kasi may mga bagong mga innovations na tinututunan na libre, mayong bayad. Ang importante lang, mabiyahe ka lang pag-abot mo naman sa kapitili, libre man ang pagkatan, libre ang turutan. At ito pong, itong knowledge na makukuha mo dyan, dawa, mayo ka na sa serbisyo publiko, magagamit mo pa po yan. Dawa, dahil mayo ka na sa barangay. Pwede mo yung magamit sa imo o sa pamilya mo. Para managing payag kan Hepe kan Philippine National Police sa banuan kan presentasyon Camarines Sur. Mientras tanto, ratsada na kan mga barata gikan sa luwasa. Proponidong ordinansa na nagpapangalad sa mga binordidad na magkarigo sa kadagatan kan San Jose na ipasarda kan sangguniang bayan. Detalyas kan barata, Rene Orellosa. Kan sanggunian bayan kan na San Jose, Camarines Sur, sabay kan ikatuluwa sinuring pagpasan sa rungap proponidong ordinansa na una pinagpadrinuan ni Vice Alcalde Biyong Panuelos ng katuyuhan. Iyon na magpangatabanan ng buhay kan mga menor de edad ng traslayaon sa mga kadagatan kan banuan ng San Jose, Camarines Sur. Sa entrevista kay Vice Alcalde Biyong Panuelos, sinabi kay Dinas sa pinakahuring nga sesyon regular kan sanggunian bayan kan San Jose, Camarines Sur, kanagatalikod na si Manad naman na ipasar ang sarong proponidong ordinansa na nagpapangalad sa mga binordidad na magkarigo sa mga kadagatan na mayo ng konsentimiento sinday na babantayan kan sa edad mga bagurang o guardians. O yan, parte kan mga payag ni manuaan is ay personally sponsored po. Ito po ipapabawal sa mga minoridad na mag-garigos or mag-swimming sa dagat without parental consent. Kailan o custodial care or guardians or any immediate members of the family. Dahil baka po pinakul na incident na nangyari sa San Jose na mga nagkasalabos na po sa mga familia pa. So, ipuhat na po mag-ipaman sa rupos legislative measure or partilan kan mga naging kapayagan ni Vice Alcalde Biyong Panuelos. Magirum duman sa banuanin San Jose, Camarines Sur, nagkapira ng incident din pagkakalunod din mga minoridad ang nairehistro. Pinakauri di yung pagkakalamos kan duwang minoridad sa barangay Kanalahan, San Jose, Camarines Sur, dai parang nahaloy para sa Kakampi Network News. Rene Orellosa. Mientras tanto, Kalwan Mangrove Area sa Banuan kan Tinabak Camarines Sur, second runner-up sa DNR's Best Mangrove Award. Detalyas kan Barata, Dads Prado. Ang Kalwan Mangrove Area sa Banuan kan Tinabak Camarines Sur, iyo ang nakakawikaw kan second runner-up sa DNR sa third Gawad Ibakawan. Search for Best Mangrove Award sa Rayon Bicol para sa taon 2024. Ang awarding ceremony, ginibot sa Sarong Hotel Duman sa Siyudad Legazpi sa probinsya kan Albay, kanakalis na ulyog 26 sa presenting taon. Ang 345 hektaryang lugar na namumugtakan kan mga bakawan, iyo ang prioridad na programa kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na minamanihar kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMIRO
kaiguling 28 nga mangrove species na nagsiserbi bilang iyo ang depensa kontra sa makusog na lungso, lalo na kung panahonin na iguanin na bagyo, sina-improve ang kalidad kan tubig sa pagsara kan mga ati asin mga natatay ni. Ini nagkataonin oportunidad pangkabuhayan sa komunidad. Ang sabing lugar nagsiserbi man bilang laboratorio para sa mga estudyante na alipas sa manibaibang universidad, asin koleyo, asin bukas sa sisay, o arin man na grupo o individual na interesal na makanood dapit sa mangrove ecosystem. Ana pusog na pagkikipagtabangan kan Bantay Bakawan, asin ka na komunidad kaipuan para masustinir ang plantasyon kan Bakawan. Din huli ka ini, ang lokal na gobyerno kan Tinambaka nagapaabot ni napasasalamat sa Department of Environment and Natural Resources di na Region 5 sa pag-rekonesir asit balagot ng suporta sa ekspertos kan lokal na gobyerno kan Tinambaka tinganing maputiran asin mapreserbar ang ecosystem kan Bakawan sinambit ng Panwaan. Para sa Kakampi Mo Network News, Dads Prado, Kakampi Mo. Yan trastat ang number 8 Municipal Most Wanted Person sa Banuan kan Goa, Camarines Sur, arestado kan mga otoridad. Detalles kan Barata, Dino Oriana. Naramalanan kan mga otoridad ang nakalistang number 8 Municipal Most Wanted Person kan PNP Goa sa ginibong manhunter operation kan matawahan kan Goa Municipal Police Station asin man kan Cainterizal Municipal Police Station sa Cainterizal sa liderato ni Police Major Rumi Ranara, acting chief of police kan PNP sa sinambit ng katura. Ang matayong pong pagkakadakop sa suspitsado nangyari ka nakaaging Hulyo 27, 2024 alas 5:20 ng pagkahapon sa Greenland Subdivision sa Barangay San Juan, Cainterizal. Ang akusado binis si alias Erwin, 20 anyos, soltero, construction worker and residente, Camp Phase 5, Greenland Subdivision, San Juan, Cainterizal. Ang pag-aresto sa akusado basado naman sa pinagpaluwas sa warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court 5th Judicial Region, Branch 30 sa Banwaan in San Jose, Camarines Sur, sa irarom kang criminal case number 2024-6632 sa kasong robbery na pinagpaluwas ka nakaaging Pebrero 13, 2024 asin man mayong pigaw, may pigrekomendang piyansa na kantidad 120,000 pesos para man sa sayang temporaryong libertad. Ang pag-aresto sa sospitsado, iyan huli naman kan pinapuso kasing pinahiwas na kampanya kan mga otoridad kontra sa kriminalidad. Tiga para man sa sospitsado ang sa iyang pagkakasala sa lingwaheng sabot kini asin man ana sa iyang derechos konstitusyonal. Mientras tanto ang sinambit ng sospitsado ang pinagdara naman sa ipaturo kang Cainta Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Marinaga. Ang pidyon niya ng mga baratang tinaripon gikadigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotaro. KM Partido Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. 6:24 ang oras natin niya. Uyan na mga barata haliban sa BBS FM sa Naga City. Kay Barang Tunuban si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. And mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dyan sa Banuan kan kanaman Camarines Sur pada Agus Mada sa pagpalakup kan karaman mapadapit man sa illegal na droga sa barangay kan San Francisco dyan sa Banuan kan kanaman Camarines Sur. Sigun sa mga autoridad importante ang edukasyon tanganing matawan nin bastante asin tamang impormasyon ana mga namamanwan o individual sa araw kaning maiwasan asin nagibun ada subuot daing datang dulo to epekto sa lawas asin man sa lado kan komunidad kanda paggamit asin man pagtolerar kan illegal na droga. Ini tangani man na mapangatamanan ana mga hobenas asin kapulisan kanda kanaman Camarines Sur nagsagibo kan pinagapod na awareness on anti-illegal drugs. Yan na pinagagibo kana nagtalikod na aldaw kana Sabado sa San Francisco kanaman Camarines Sur na nasambit ng aktibidad ang pinagpartisiparan kan mga estudyante na yaod man sa grade 7 sa gudnang grade 9 na kung sain digdi
ana pakikipagtabangan kan mga opisyal kan barangay sa laog mismo kan sangguniang kabataan kanabanggit na barangay. Grabe ana kaugmahan kana mga aki kana sa indang mga bagong nanudan asin nangakong iiwasan ang mga impluensya kan ipinagpapangalad na bulong o droga asin magiging mahigot sa indang pag-aadal ngunya na taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sobra sa 2 o 25.4 milyones pesos ang iwinalat na distroso sa lado kan agrikultura sa intirong kabikulan kan habagat asin man kan Bagyong Karina. Iyan basado man sa Department of Agriculture Bicol spokesperson Lubilla o Lovely Guarin na uminabot sa 2,120 na mga parauma asin mga parasira gikan man sa parte kan na probinsya kan na Camarines Norte, Sorsogon, Albay asin probinsya kan na Camarines Sur naapektaran kan raot kan panahon na nagdistroso nin sobra sa 1,000 hektaryas nin mga tanuman nin agrikultura. Sangunyad padagos an koordinasyon kan Departamento kan Agrikultura Bicol sa mga city asin municipal agriculture office tangani man na madagdagan ang datos kun pira ang mga panamnon asin mga parasira ana apektado kan kamugtakan kan raot nin panahon na bunga kan habagat. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Farmers Cooperative sa Camarines Sur pabor na ipermanente ang Kadiwa Store. Boyet Padere sa detalye. Aprobado para sa Oragon Farmers Agriculture Cooperative sa Libanan, Camarines Sur. Tutulod na gibo ng permanente ang mga Kadiwa Store sa labang syudad asin munisipalidad sa nasyon. Sigon kay Angelo Bihinot, Chief Operating Officer kan sa nabit ng kooperatiba, dakulang tabang kon may papa o may permanente inihuli sa dakulang kinikita inda sa pagbalik o sa pagbalik ka nagbubugtak ng Kadiwa Store sa Department of Agriculture sa mga banuan kadaklan sa indang nagagalan siya halis sa sinakong bagat sa Kadiwa. Sa ngunyan, tiga-asahan ninda na mas dakol ang sa indang anihuli sa nagkakapera sa miyembro kan kooperatiba ang beneficiaryo kan contractual farming program kan National Irrigation Administration Bicol kung sa inkabus na gastos sponsor bani sa abono sagot kan ahensya. Inaasahan din na ang mga paroy na maanip po sa tinatokan ahensya ang mapasirig sa Kadiwa Stores bilang bagas asin ibibin ka ng 29 pesos ang kilo sa mga piling sektor. Para sa BDS News, Boyet Pader. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Provincial Director Kernel Domingo kan Camarines Sur nagpasalamat sa halawig na pagserbi bilang PNP Provincial Director sa Camarines Sur. O kay Sminda sa detalye. Nagpasalamat si Provincial Director Julius Domingo kan PNP Camarines Sur sa halawig na pag-serbi kay ni bilang Provincial Director kan PNP sa probinsya na konsen kabali sa pinagapasalamatan kay ni si Congressman Elry Villafuerte asin Governor Luigi Villafuerte ninguli naman sa pagkataunin tiwala subot kay ni bilang maging provincial director sa nasambitan ng probinsya. Sigun pa kay Domingo sa iyang halawig na pag-survey sa subot yan na accomplishment sa iya asin ini parte subot kan sa indang mga parte subot kan sa indang pagiging pulis man iba-ibang position na pwedeng kaputan alagad bilang daging provincial director kadakol subot siya naging akumplisemento igdi sa probinsya kabali naman ang pagiging outstanding kan PNP sa intirong Bicol ang probinsya ni na Camarines Sur ang pinakahalangkaw subot ng mga akumplisemento partikular na sa pagdakop kan na mga most wanted person kabali naman ang pagkakarecover kan milyones na mga droga sa nasampitan ng probinsya.
Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mga paratukdo asin eskwelahan sa laog Kanaga preparado na sa pagpuon kang klase ngunya na aldaw. Daryl Banya sa detalye. Andam na ang mga eskwelahan asin mga paratukdo sa Siyudad de Naga para sa magiging pagbukas kan klase ngunya na aldaw. Sa naging pag-atubang sa mga miyembros kan media ni Dr. Susan Coliano, SDS kan DepEd Naga, sa presente iguana simdali nasa 54,000 na enrollees alagad na sa 25% short padaa ini kumpara ka nakalihis na taon. Alagad posible man subot ining madugangan pa sa mga masunod na aldaw urog na mahabol pa sa enrollment. Sinabi pa ni Coliano na ang mga paratukdo nagsairarong naman sa seminars at trainings para sa maray na pagpotob kan matatag curriculum. Nagkaigwaman ni one-on-one ang mga principals na nobheto yun na masyerto na naaabot ang anom na oras na teaching hours kan mga paratukdo asin man ang 2 oras na pwede nindang itagama sa laog uluwas kan classroom. Nagalaong ano pesyal na sa pagpun kang klase ngunya na daw, mayo manlugod na ang magbungkaran din padipisilan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, temporaryong ipapasadod ang one-way traffic dyan sa parte kan kalabaan kan Libuton Libuton Naga City. Yan kasumpay man kan pagburukasan ng klaseng ngunya na aldaw. Segun ki PSO Traffic Management Center Chief Arnolfo Fausto, temporaryong gigibo na one-way traffic ang kalabaan kan tinampo kan Libuton, partikular na dyan sa may lugar kan Hubig Extension para maada sa pagkakaigwani na burukasan ng klaseng ngunya na aldaw. Sigun man ki Fausto, preparasyon naman ini padagos para man sa drainage na kung sa inda gigibuon sa kalabaan kan Libuton asin magsaysay, yan tanganing maibitarandaan gabat kan bulos kan trapiko. Tinawan doon kanina padagos naman na ada pagkondukta kan opisina kan gidigibong road clearing para man sa paghali kan mga kaulangan sa dalan arog kan mga daitultul na nakaparking na mga bikulo asin na ini papasududon naman sa tao na areglado ang gabus na tinampot tanganing daisubuot magkausanin magabat na bulos na trapiko urog na ngunya na aldaw sa pagbaralikan kan klase kan mga estudyante sa siyudad kan Naga. Yan tabi kakamping Jonan mga bareta, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Janelle, and mga pagriba dyan sa BBS FM. Oras Batugang 6:34. At yan, babalik kami para sa mga huring Ang Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Jumlanas, labas, kakampi mo. alas 6:79,029 asin sa pribado 93,485 school, elementary asin non-graded school. Mentras tanto Iguaman 1,039 na nag-enroll sa SUC asin LUC, bantang 25,191 sa ALS. Pigalaw man kan DepEd na madadagdagan pa ang sinambit ng bilang ka mga enrollees, hulita siguradong igwapang mahabol dawa nagpuna ang daog sa klase. Sa imundrado, siniguro man kan DepEd na maging areglado ang burukasan kang klaseng munyan aldaw, huli kang pigbok ng Interagency Task Force para sa uplan balik eskwela. Sigun kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, siniguro saya kan mismo mga school division superintendent na ang mga eskwelahan preparado sa burukasan ng klase sa tahukan day maiwasan na angat
sa kakulangan ng mga paratugdo, classrooms, baging school desk sa napadagos man pigrimedyoan kan sa indang ahensya. Dawa Domingo kasugba pinanginutan ni Governor Luigi Villaferte kay base si Congressman Elry Villaferte ang pagbariwas o payout kan educational assistance para sa mga dati asin bagong scholar kan gobyerno probinsal kan Camarines Sur. Abot sa 2,183 na scholar halis sa marabibang banwaan kan Kamsur ang nagresibi kan sa ilang cheque bilang educational assistance. Sigun ki Governor Luigi Villaferte, ang ipinanaong educational assistance kasugma iyang para sa second batch kan mga naka-enroll kan nakalis na second semester. Naabala huli kan marabibang rason kabali dyan ang mga nahuring nagsumiter kan mga kinakaipuan na requirements. Kasabay kanipigan siya naman dagos ni Governor Luigi Villaferte sa mga scholar na ma-enroll para sa first semester ngunya na taon nasa bulan kan Septyembre, syertong sa hindi na ma-resibi ang sa indang educational assistance halis sa gobyerno probinsyal. Bigyan kayo ng update sa mga ma-re-enroll for first semester itong upcoming. Sisay ma-re-enroll? Pataas ang kamot. Kadikit sana. Itong upcoming na semester, sisay ma-enroll giraray? Yan. Very good. So kung isubmit nyo po yung enrollment nyo, ASAP, kung ano yung matriculation, papeles, etc., etc., ang commitment ko by September, pwede na natin i-pay out yung batch 1 of semester 1 itong upcoming. Approve? Very good, very good. Okay. Parte ang mga payag ni Governor Luigi Villaferte sa nangyaring payout kasugma para sa mga scholar kan Kapitolyo Provincial. Mientras tanto, bilang parte ang Department of Transportation sa Upland Balik Eskwela 2024, nagkondisyon na kasugma ang Land Transportation Office sa Marbebang Terminal sa Bicol. Kasabay ka sa ilang pagkukondisyon ng roadside inspection para masiguro na maging salbado ang mga mabiyahe sa primerong aldaw kang relaugang kang klase ngunya na Lunes. Ang Marbebang District Office kan LTO nagkondusir ni inspeksyon sa mga terminal na yaon sa silang jurisdiksyon tanganing siguruhon ang roadworthiness ka mga public transportation na lulunanan ka mga estudyante parsiring sa silang mga eskwelahan. Sigun sa LTO, ipaparagos nila ang nasabit ng inisyatibo tanganing maiwasan ang anumang problema o aberya kana mga pampublikong transportasyon sa arinman na parte kan Kabikulan. Bareta sa luwas kang Pilipinas na ngunyan. Nakatipon ng lampas sa $200 milyon na campaign fund si US Vice President Kamala Harris matapos ang salungsimanang pagbugtak sa iyan ni President Joe Biden bilang magsarida sa pagdalagan bilang presidente kan Amerika sa eleksyon. Sigun ki Rob Flaherty, ang deputy campaign manager ni Harris, iguang lampas 170,000 na bagong volunteer man ang nagpirma kung pakalagtalikod na simana sa sinabit ng kantidad 66% digdi gikan sa mga bagong donors. Kalagtalikod na simana ipinagmalaki kang kampo ni dating US President Donald Trump na iguang lampas 331 milyon na campaign fund na siyang datipon. Pinuna na kang US ang sa idang countdown kung saan iguara sa ng 100 dias bago ang eleksyon sa bulan kan Nobyembre. Sa Paris Olympic mga tugang, laog na si Carlos Yulo sa finals kang all events floor exercise as involved kang men's artistic gymnastics sa 2024 Olympic Games na ginigibo sa Bercy Arena. May tsansa ang Filipino ace gymnast na masungkit ang medalya sa sinambitan tulong events na sigun ki Gymnastic Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Natargetun ni Yulo ang Olympic gold sa pagsabak niya sa all-around final sa mabot ng Miyerkules, sa floor exercise final sa Sabado asin sa vault final sa Domingo. Mientras tanto, kumpiyansa ang tubong libre sa Manila na maduduplikar niya ang pag-alsa ni weightlifter Hayden Diaz sa pinakaprimerong Olympic gold medal kan Pilipinas
sa Tokyo Games. Ini ang kakampi. Makatugang iharap po mga bareta sa Lundahan Tabayaran sa Kakampi Network News. Lunes ko niyan, 29 kan July 2024. Sa pagkarang po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, kita po na ang tabayaran sa 99.9 WEBFM Kamsur, hari dyan sa Rinconada area. Ang tabayaran makita naman sa partido sa Paikan KM Kakampi Partido 99.3, asin sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Sa pagkarang po kang bilog na puwersa kang mga pagiliban niyato sa Kakampi Network News, hali maligdi sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kay barang ko si Ken Palma sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mabalas ko sa inyo pagkatabay. Sagpon sa masunod niya itong pagkatuning abay ng mga bareta, on-air, online. Tigniyan sa Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.